dapat yan, hindi lang si Secretary Recton dapat matanggal, pati si Secretary Erbosa dapat tanggalin. Kasi pinayagan niyang pakuha yung 60 billion eh. Chairman of the board siya ng PhilHealth, ba't niya allow yun? Dinipensahan pa niya. Tapos yung maipip, hinayaan niyang ilagak sa kanyang budget yun. Dapat di niya tinanggap yun kasi violation yun ng Universal Healthcare Act na ang PhilHealth lang ang dapat single payer na magbabayad pag na-hospital ka. Ngayon, dalawa pang bulsa. May maipip ka pa, may PhilHealth ka pa. Kaya kung hindi naiintindihan ng Secretary Erbosa, yun na. Pangalawa, may campaign material na kagad si Secretary Erbosa na kumakalat na tatakbong senador. Hindi na nakaka-focus sa trabaho kasi yung palang paglilingkod niya may kapalit at magra-run for Senate. At yan ay nasa social media lately at na-report ng isang kabilang istasyon at umiikot sa Viber group ngayon na meron. Sino naman ang gagawa nun na ganun ka-organisado? Mahaba-haba yung kanyang video eh. Di siya lang yun. Pwede naman itanggi yun pero ganun ka-organisado. At saka meron siyang programa sa isang istasyon na worth 90 million. At marami siyang ombudsman cases na nandun. Paano siya magiging senador? Isa pa rin yan sa dapat natin. Accountability ang kailangan natin. So kung meron tayo talagang dapat tanggalin, ang una si Secretary Recto, pangalawa si Secretary Erbosa. I think napapanahon na. Sir, kayo po ay veteranong doktor. Kung inyo pong i-general check-up ang bansang Pilipinas, anong problema, sir, na nakikita po ninyo? Well, ang unang-unang problema, leadership, governance, saka corruption. At saka poor execution ng mga plano. Yan ang problema natin. Liderato ang problema, governance ang problema, corruption, at saka execution ng mga programa. At kung ang leaders natin mahina, mabagal at ang interest ng mga tao hindi iniisip, talagang sasadlak talaga tayo sa putikan. Yan ang nakikita ko. Yan ang pinakamalaking problema natin. Opo. Sa sektor po ng kalusugan, Doc, anong tingin nyo na dapat mabigyan ng pansin? ASAP. Well, ang unang dapat ay isoli yung 60 billion. Kasi sa General Appropriations Act, kinarga eh. Pangalawa, matanggal yung MAIPIP. Yung MAIPIP, yung Medical Assistance Program na dapat nasa PhilHealth yun. 53 billion na yun eh. Simula nung 2022, lumaki yung MAIPIP, yung programa na nagagaranty letters at lumiit yung PhilHealth hanggang naging zero. Yan ang unang-unang gawin. So, ang una natin gagawin para wala tayong babayaran sa ospital ay pondohan mga kaibigan ang PhilHealth. Tanggalin nyo na, i-recast nila yung budget, soli nila yung 60 billion, bagbayad sila ng utang na arrears nila na 220 billion, 60 billion plus yung 73 billion na hindi nila binigay, almost 400 billion. So, maayos yun. Kasi ang Universal Healthcare, naka-anchor yan sa malaking pondo. Ngayon, yung brain drain naman, wala naman tayong magagawa doon kasi ang baba din ang sweldo natin. Yung mga go sa hospitals, bago naman magawa yan, aabot ka ng siyam-siyam eh. Diba? So, pinakamabilis para umunlad tayo, para pag may na-hospital, hindi sila mag-iintindi mangungutang. Dapat talaga ponduhan yung PhilHealth. Yan ang kinulimbat eh. Sorry to say yun ang term. Kasi December 5, sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kasi yung taxes na galing sa tobacco at alcohol, hindi mo pwedeng kunin. Ang tawag dyan earmark. Pag sinabing earmark, hindi mo pwedeng tanggalin yan. At yan ay unconstitutional. Opo. Doc, sa monitoring po ninyo, ginagamit pa rin ba ang GL? Di ba bawal na raw yun? Guarantee letters? Ano lang, deep service lang. Talamak ang paggamit ng guarantee letter, whether private o public hospital.
Yan ang problema natin. Mababait yung iba nating mga senador. Ang problema, dapat, kung merong guarantee letter, bakit pa kailangan magmakaawa tayo? Dapat isoli sa PhilHealth para pag na-confine ka, diretso na yung bayad mo. Punta ka na lang sa billing section or accounting division at dun na magtutuos kung magkano yung case rates mo. Kaya mababa ang case rates kasi walang pera, may ayos eh. So, yan ho ang nakikita kong problema. Ayusin yung PhilHealth, damihan ng pondo, at saka yung top 10 killer diseases ng country ay madagdagan nila para hindi maghirap ang tao. During the time of Senator Bongo, na-increase yung acute heart attack sa angioplasty ng 500,000. Kung nagpapatuloy sana yon, di tuloy-tuloy na. Yung cancer, biro mo, MRI, 30,000 pa lang. Diba? Chemotherapy, magkano? Yung stroke, isang araw ka sa ICU, 50 to 100,000. Kung makonfine ka isang buwan, di pulubi ka na. Ang dami nagda-dialysis, ang dami may diabetes. Pneumonia nga, hindi tayo makapagbakuna. Baba ng vaccination rate natin. Kasi napapanis lang sa Department of Health. Isa pa yan ang problema natin. Di ba? So, ang daming problema natin. Pero ang pinaka-problema talaga natin sa ngayon ay ang Executive Secretary kasi siya ang nagkukumpas sa lahat ng Cabinet Secretaries natin. Opo, Dok, linawin ko lang kasi sa balita nung nakaraang January, sinabi po ni Secretary Herbosa na hindi na kailangan ang guarantee letters para sa bayarin sa ospital. Alinsunod po sa mga bagong provision laban sa patronage sa 2026 national budget. So hindi pa pala ito na i-implement, Doc, sa inyo pong ospital? Kasi nungalingan yan eh. Ngayon lang, 12,000 doctors kami nandito sa convention namin eh. Ang guarantee letters, pinag-uusapan namin sa bawat break time eh. Hindi ka totoo, maliho yan. Hindi totoo po yung pinagsasasabi nila. Nako. So, kailangan pala ito, Doc, talaga ng follow-up, follow-through para matanggal itong patronage system na ito. Doc, na para bang meron tayong utang na loob sa kanila. Oo, dapat yan. Hindi lang si Secretary Recton dapat matanggal, pati si Secretary Herbosa dapat tanggalin. Kasi pinayagan niyang pakuha yung 60 billion eh. Chairman of the board siya ng PhilHealth, ba't niya allow yun? Dinipensahan pa niya. Tapos yung maipip, hinayaan niyang ilagak sa kanyang budget yun. Dapat di niya tinanggap yun kasi violation yun ng Universal Healthcare Act na ang PhilHealth lang ang dapat single payer na magbabayad pag na-hospital ka. Ngayon, dalawa pang bulsa. May maipip ka pa, may PhilHealth ka pa. Kaya kung hindi naiintindihan ng Secretary Herbosa, yun na. Pangalawa, may campaign material na kagad si Secretary Herbosa na kumakalat na tatakbong senador. Hindi na nakaka-focus sa trabaho kasi yung palang paglilingkod niya may kapalit at magra-run for Senate. At yan ay nasa social media lately at na-report ng isang kabilang istasyon at umiikot sa Viber group ngayon na meron. Sino naman ang gagawa nun na ganun ka-organisado? Mahaba-haba yung kanyang video eh. Di siya lang yun. Pwede naman itanggi yun pero ganun ka-organisado. At saka meron siyang programa sa isang istasyon na worth 90 million. At marami siyang ombudsman cases na nandun. Paano siya magiging senador? Isa pa rin yan sa dapat natin. Accountability ang kailangan natin. So kung meron tayo talagang dapat tanggalin, ang una si Secretary Recto, pangalawa si Secretary Herbosa. I think napapanahon na. Opo, dito naman po sa issue ng, akala ko wala nang ang mga shock bill na yan kasi naginagamit din nila sa mga advertisement po yan na Doc, no? Sa internet, na mga bills, pati sa kuryente. Pero ngayon parang bumalik yung shock bill po. Ano po masasabi nyo po dito sa pangyayari ngayon sa billing ng Meralco? Maraming kasi nagtipid sila pero nung nagtipid sila tsaka tumaas yung singil. Wala tayong magagawa kasi isa yan sa pangyayari na, again, sa poor governance din nila. Dapat binabantayan yan
inaalaw ng government na yung monopolya mag-increase kaya wala naman tayong magawa So, ganyan talaga mangyayari sa atin.